Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. Ako po si Jose Protasio Corilla sa Diocese ng Pasig. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, may kasama pa tayong isa, Brother. Hello po, magandang hapon po mga kapanalig. Ako po si Brother Jesse Galing mula po sa Diocese ng Malolos. Yan, purong-purong Tagalog yan. Diocese ng Malolos. Okay? So, mamaya malaman natin, no, bakit na rito sa atin si Brother Jesse, no, kapangalan ni Bishop Jesse ng Parañaque. Ayan. So, mga kapanalig, wala si Brother Angelo Dueñas, no, mula sa Diocese ng Tarlac. Wala si Brother Albert Gales mula sa Diocese ng Imos. Wala si Brother Marlon Asuelo mula sa Diocese ng Pasig. At wala si Tatang Larry Malyari mula sa Diocese ng Heaven. Okay. So, last Sunday po, mga kapanalig, pinag-usapan natin yung tungkol sa isang concern ng aking inaanak, si Rafael Renz Villar, Dayaw, dyan sa Laguna. Kasi itong batang ito, CPA ito medyo talagang nagsusuri siya sa mga nai-encounter niya. And then, pinadala niya sa akin through private message o yung sa chat, no? Ninong, sabi niya, ano po masasabi niyo dito sa isang nakita kong website, yung gotquestions.org. Ito po ay website ng isang Protestant denomination, particularly mga born again. And then, binigay niya sa akin yung kopya, ito hawak-hawak ko po. At meron akong mga tinakil dito, 4 yung pinunto dito ng website na ito. Unang-una, yung pinag-usapan natin last Sunday tungkol kay Mama Mary. Na sinabi nila, regarding Mary, si Mama Mary daw completely absent from the Bible. At napahiya po natin sila sa kanilang argumentong ito dahil pinakita natin lahat ang talata sa Biblia kung saan ipinakilala mula pa sa panahon ng mga propeta ang kahalagahan at the predestination ng mahal na Inang Maria tungkol sa plan of salvation ng ating Panginoong Diyos. At hindi natin pwedeng pasubalian kasi nakatukoy talaga dyan sa Book of Isaiah na ang dalaga ay manganganak at ito'y kinumpirma sa Annunciation ni Archangel Gabriel sa Ebanghelyo ni Lucas at lalong pinagtibay dun sa sulat ni Pablo sa Galatia 4:4 kung saan itinakda ang panahon, isinilang ng isang babae ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ipinakilala ni Juan na tunay na Diyos na nagkatawang tao sa John chapter 1 verse 1. Meaning to say, ito pong artikulo ng gotquestion.org, website ng isang born again group, palpak na palpak po. Kasi sabi nila dito, ulitin ko lang, yun daw pong tungkol kay Maria ay completely absent from the Bible, no? At yung ating mga practices, yung ating mga belief kay Mama Mary, wala din sa Bible, which is, ito po ay ating pinasubalian. Okay. Now, yung second part, no? 4 ito pero iniisa-isa natin dahil mahaba. Prior to the 4 issues, meron silang introduction at yung introduction nila is about Emperor Constantine, Roman Emperor Constantine, no? At ito hindi lang issue to ng mga born again. Particular, may isang grupo, ang grupo ng Iglesia ni Cristo 1914, talagang inaakusahan nila na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church at hindi daw si Jesucristo. So ito, lilinawin natin lahat ito mga kapanalig para mas maintindihan natin. Now, meron lang part dito sa artikulo ng gotquestion.org ang aking babasahin. Okay, anong sabi dito? Brother Joe, gusto mo basahin? Ikaw magbasa. For the first, pakibasa mo. For the first 280 years of Christian history, Christianity was banned by the Roman Empire and Christians were terribly persecuted. This changed after the conversion of Roman Emperor Constantine. Constantine provided religious toleration with Edict of Milan in AD 313, effectively lifting the ban of Christianity. Later in AD 325, Constantine called the Council of Nicaea in the attempt to unify Christianity.
Constantine envisioned Christianity as a religion that could unite Roman Empire, which at that time was beginning to fragment the divide. While this may have seemed to be a positive development for the Christian Church, the result were anything but positive. Just as Constantine refused to fully embrace the Christian faith, but continue many of his pagan beliefs and practices, so the Christian Church that Constantine and his successor promoted progressively become a mixture of true Christianity and Roman paganism. Yan, ito yung punto na itong isang born again group na ito, na ang Christian Church that Constantine, Emperor Constantine at ang kanyang mga naging tagasunod and his successors promoted progressively became a mixture of true Christianity and Roman paganism. So nagkaroon ng mekus-mekus, mga pinsan. Sabi nga, nagkaroon ng mekus-mekus yung Roman practices na paganismo at yung Christianity. Actually, ito, medyo mababaw pa nga itong birada nilang ito eh. Pero sa isang grupo ng Iglesia ni Cristo 1914, ang atake naman nila, si Roman Emperor Constantine, ang founder ng Roman Catholic Church. Okay. Kaya ho natin na imbitahan dito si Brother Jesse Galang Kaling mula sa Diocese ng Malolos upang magbigay ng mga paliwanag kaugnay dito sa akusasyon na ito na inililink si Emperor Constantine sa mismong Roman Catholic Church. Di ba? Ayaw ni Brother Humphrey Benya yan, ha? From Ilocos region. Ayan, Brother Hamskirey. Okay. So, sino ba itong si Brother Jesse Galang Kaling na bisita natin ngayon? Simple lang po. Siya po ay profesor ng kolehiyo at ang kanyang subject ay history. Ha? Ito'y bahagi ng Western civilization. Okay. Brother Jesse, pakipaliwanag natin, totoo ba yung akusasyon na si Emperor Constantine ay siyang founder ng ating simbahang Romano-Katoliko? Kasi Roman eh. Pakipaliwanag natin bilang profesor sa kolehiyo. Magandang hapon po muli sa mga tagapakinig. Sa aking pananaw at sa aking pananaliksik ay hindi po totoo na si Emperor Constantino, sapagkat kung sasabihin natin na si Emperor Constantino ang founder ng Catholic Church, paano po yung mga nauna pang Kristiyano? Paano pa po sila Pedro? Paano pa po sila Pablo na silang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Roma? So ngayon, paano nila sasabihin na si Constantino? Kasi si Emperor Constantino, para sa kaalaman po ninyo, siya po ang nagpahintulot at siya po, sa panahon po niya, natapos ang panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Ayun po. So ibig sabihin, kung pag-aaralan natin ng history, na kung saan yan ang itinuturo mo sa Western Civilization subject, sa kolehiyo, malabong-malabo, natanggaping si Emperor Constantine, ang founder ng Roman Catholic Church. Napakalabo po. Okay. Merong punto kasi, bakit nila sinasabi yun? Unang-una, nalilito sila dun sa pagitan ng Roman Catholic Church at saka yung Roman Empire. Alam niyo ninyo, magkaiba yun. Yung Roman Empire ay isang pangangasiwang sibil. Ha? Ito po ay isang gobyernong sibil. Yung Roman Catholic Church, kaya tinatawag na Roman, kasi po ang seat of power ay nasa Roma, Italia. So, pag sinabing Roman Catholic, hindi nangangahulugan na ito po ay saklaw ng Roman Empire. Kasi yung Roman Empire ay matagal na pong nabuwag. Matagal nang nawala. But the Roman Catholic Church is still existing at hindi kailanman natalikod o nawala. Sabi nga ni Brother Jesse, nung unang panahon pa, bago pa si Constantine ay sumibol sa mundo, umiiral na ang Kristyanismo at binanggit niya nga yung mga apostol. Saan ba unang tinawag na Kristiyano ang mga unang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin mga Brother Jose Corilla ang Gawa, chapter 11, verse 26. Anong sabi dyan, Brother Joe? Ayan. At nang upang hanapin at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia isang taong
Isang taong singkad silang nanatili noong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao, at doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano. Na Kristiyano ang mga alagad. Yan, makamahina ang salamin mo ah. Oo nga eh. Lumabo kasi maliit yung mga letra, Brad. Talagang ganyan pag matanda. Ano ang binasa ni Brother Jose dito sa Gawa chapter 11 verse 26? At ng kanyang matagpuan sinama sa Antioquia, isang taong singkad, 1 year. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao, at doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Meaning to say, sa panahon pang ito ni Bernabe, sa panahon ito na si Saulo ay Saulo pa, hindi pa Pablo, mga kapanalig, ito pong Kristyanismo, ito pong mga Kristiyano umiiral na. Ngayon, paano nagkaroon ng kaugnayan si Emperor Constantine sa simbahan? At ipinaliwanag na ni Brother Jesse kanina yon. Ito ay sapagkat nung panahong siya ang nasa seat of power as the emperor, lahat ng persecuted na mga Kristiyano, pinatigil niya ang persecution. At halos ginawa niyang state religion ang Catholicism o ang Christianity. Gratia plena. So mga kapanalig, ito pong pinag-uusapan natin, Father Dennis ng dito sa may Nueva Vizcaya. Yung pinuntahan natin, parokya ay Santa Caterina of Siena. Shout out po kay Father Dennis at siyempre kay Father Tony. Ayan, yung pinuntahan natin bago namatay si Tatang Larry. Okay, December yun eh. Okay, dito unang tinawag na Kristiyano, meaning to say may Kristyanismo na. Saan nagsimula yung simbahan ni Jesus? Of course, sa Matthew 16:18. Brother Joe, di ba? Anong sabi ng Matthew chapter 16 verse 18? Pakibasa po natin. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Yan. So dito may kausap si Jesus, at ang kausap niya yung kanyang apostol si Pedro. At ang liwanag ng sinabi, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. May itinayo. Ano yung itinayo? Aking iglesia. Sino nagtayo? Si Jesus. Ano tinayo? Iglesia. So ulit-ulitin mo lang yon, no? Talagang makikita natin na si Jesus ay nagtayo ng kanyang iglesia. Sa Tagalog, simbahan. Di ba? Kasi ang iglesia ay Spanish. Okay. Merong ipinanganak na Pilipino, nagkaisip noong 1914, sabi niya, aking iglesia. Iglesia nino? Kristo. Iglesia ni Kristo. Binasa yung Roma 16:16. Magbatian kayo ng banalalig Iglesia ni Kristo. Irirehistro ko sa Komersyo y Industriya, Republika ng Islas Pilipinas, Iglesia ni Kristo. Kaya kami na ngayon ang totoo. Ayun po yung malaking kalukuhan. Kasi yung Iglesia ni Kristong itinayo ni Jesus 33 AD. Yung Iglesia ni Kristong umiiral sa Pilipinas 1914 July 27. At ang nagtatag ay tao Pilipino. Hindi ho yun totoo, yun ho ay isang maliwanag na iglesyang tayo lang ng tao. Ang pinag-uusapan natin sa Bible, iglesyang tinayo mismo ni Jesucristo. Sino founder? Si Jesus, ang ating Panginoon. At itong simbahan na to, binasa ni Brother Joe, Brother Jose, maliwanag, pinangakuan niya. Di ba? Ano ang kanyang pangako? Hindi makapananaig sa iyo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At hindi lang yon, hindi lang sa puntong iyon. Kung babasahin natin ang Mateo 28:19-20, anong instruction niya dyan? Pakibasa mo, Brother Jose Corilla. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Tuloy mo. May karugtong yan. Ano sabi? Tandaan ninyo,
ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun yung pangako, ang liwanag ng pangako. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong, natapos na ba yung sanlibutan? Hindi pa. Hindi pa. Di ba? Ano ba pangako ni Jesus? Hindi makapanalig sa kanyang kamatayan. Tandaan nyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lahat pong ng pangakong yan, si Jesus po ay hindi politiko. Si Jesus po, pag nangako, totoo. Ha? Kaya ko binanggit yung politiko kasi maraming politiko nangangako pero kunwari lang yon. Ha? Yun ay panahon lang ng kampanya. Okay. Ang ibig nating ipunto, mga kapanalig, kung aakusahan mo ang simbahan, Iglesia Katolika, na itinatag ni Emperor Constantine dahil doon sa mga tagpo ng pangyayari sa kasaysayan, naliligaw ka. Kasi may Jesus na nagtayo. At ang Jesus na nagtayo ng kanyang simbahan, no, ng kanyang iglesia, ay nangako. At ang pangako niya, hindi niya iiwan ang simbahang ito. Hindi mawawala ang simbahang ito, hindi mamamatay ang simbahang ito. Ngayon, ano ang naging partisipasyon ni Emperor Constantine? Sapagkat mayroong sibil na gobyerno at nakita niya ang impluensya ng mga followers ni Kristo, ng mga Kristiyano, on the rocks na yung kanyang imperyo noon. So ang ginawa niya, because he is in the power Ano ang ginawa niya? Lahat ng mga uusig sa Kristiyano, kasi siya yung nasa power Wala nang mangyayaring ganyan. Kasi pagka once na inusig mo pa ang mga Kristiyano noon, ang kalaban mo na, yung civil government, si Constantine, si Emperador. Ano nangyari? Di natigil. Nasawata yung yung mga pagpatay, yung mga pagpapahirap sa mga followers of Jesus, sa mga Kristiyano. At iyan ay nangyari nung na-convert itong si Emperor Constantine sa Kristyanismo. Pero ang totoo, hindi naman siya fully converted. Dinaya niya lang din yung sarili niya. Kasi sa totoo lang, hindi talaga siya agad-agad nung na-convert ay naging Kristiyano, nagpabaptize. No. Nasa deathbed na siya nung siya ay nabinyagan Yan ang history. Ang problema sa mga attacker ng Catholic Church, no? Hindi naman totoong nagsusuri ng history. Basta pag may nabasa lang silang isang part, ano sasabihin nila? Okay na yan, pwede na nating atakihin ng Catholic Church. Ang problema, ang daming Katoliko, hindi rin nag-aaral, nakikinig lang, ano nangyayari? Nakukonvert. Ito ang totoo. Pag inatake nyo kami ang Iglesia ni Cristo, 1914 ni Felix Manalo, pag kami inatake ninyo na si Emperor Constantine, ginamit niya yung kanyang civil power, di ba? At siya ay nakipag-merge, siya ay nakipag-collaborate sa Christian Church noon. Abay, tingnan naman ninyo yung history ninyo. Di ba si Felix Manalo, iniwan niya yung kanyang itinayong iglesia, pinaupo niya yung isang ministro, dahil daw, yun ang gusto ng mga Japon, ng mga Hapon. Kasi natakot siya sa authority ng mga Hapon noong panahon ng pananakop. Kaya lumiban si Felix Manalo as executive minister o punong tagapamahala ng kanyang iglesia, pinaupo niya yung isang ministro niya. At yun ang umupo during the time period ng Japanese occupation. Ang katwiran niya, sundin natin kasi sila ang nasa kapangyarihan. Kita na ninyo, meron din kayong ganyang kwento. Pero yan ba sinasabi ninyo? Yan ba inyong ipinapahayag every time na umaatake kayo tungkol kay Roman Emperor Constantine sa Catholic Church? Hindi. Bakit? Kasi sa totoo lang, selective kayo Pagka hindi papabor sa inyo, tahimik ang mga bunganga ninyo, tahimik yung mga keyboard warrior ninyo. Pero ang totoo, mismong sa simbahan ninyo na tinayo ni Felix Manalo, nangyari yan. Bakit? Kasi ang civil authority, sa totoo lang, is more powerful pag ginusto niya. Ang tanong, nagibaba yung simbahang tinayo ni Jesus? Hindi. Bakit? Kasi after Roman Emperor Constantine, hindi naman nabuwag Nagpatuloy ang simbahan. Ano ebidensya? Di yung bilang ng mga umupo, yung mga Santo Papa, mula kay San Pedro hanggang ngayon sa ating mahal na Saint Pope Francis, Saint na tuloy, Pope Francis pa lang, baka maging Saint nga. Si Pope Francis, 266 ang bilang. Dapat kukwestiyonin ninyo. Anong ebidensya mo? Meron kaming talaan di ba? Tayo ngayon, ang mga pangulo natin, paano natin matitrace na legit yung nakaupong presidente? Di ba? Although kina-question ng mga Makaleni.
O, si Bongbong Marcos, balikan mo yung listahan ng mga presidente. Bongbong Marcos, Digong, si Digong, si Gloria. O, something like that. Hanggang makarating ka kay, Emilio Aguinaldo. So yan ang mga Santo Papa. Alam nyo, itong dinidiscuss natin, sinisimplify na lang natin ito eh. Di ba? Para wag na tayong mahirapang intindihin eh. Ang problema, pag kinwestiyon natin yung sinasabing nagkaroon ng pagtalikod sa simbahang tinayo ni Jesus, mga kapanalig, yung argumentong yan ng mga ibang sekta, yan po ay napakababaw. Kasi ang sinasabi, natalikod ang iba. Pag sinabing natalikod ang iba, hindi in general yan, hindi natalikod lahat. Kasi pag natalikod ang simbahang tinayo ni Jesus, nangangahulugan na itong Jesus na to sinungaling. Sinungaling sa kanyang pangako na hindi mananaig sa kanya ang kamatayan, sinungaling sa kanyang pangako na kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Brother Jesse, may gusto ka bang idagdag tungkol kay Emperor Constantine o sa iba pang mga bagay na tinatalakay natin this afternoon? Kasi kung tutuusin, sasabihin nila na si Emperor Constantino ang founder ng Catholic Church. Gaya nga nasabi ko po kanina, paano po yung mga sinaunang Kristiyano na mga inusig? So ano ibig sabihin nun? Ano lang sila? Fiction lang ba sila? Ibig sabihin pa nun merong isang video akong napanood nga na sa yung isang paraan ng pagpatay sa kanila, ilalagay sila sa gitna ng Coliseum sa Roma. Tapos papanoorin sila ng mga Romano at abang nilalapa sila ng leon bilang kaparusahan. So ibig sabihin po nun, so wala lang sila Pedro, wala lang po ba sila Pablo at lahat ng mga Kristiyano na inusig. So ibig sabihin po nun, how about yung mga catacombs? Di ba po noong mga panahon na inuusig ang mga Kristiyano, may katakumba. Ang katakumba, ito yung nagsisilbi nilang doon sila nagtatago para sumamba at gawin yung mga sakramento. So ano po yung mga katakumba? Wala lang po ba yun? Yun po ang pinakatanong ko po doon sa mga umaakusa po sa ating pananampalataya. Yun. So may mga punto dito na sinasabi ni Brother Jesse na kung hindi ka maniniwala sa mga tagpong ito, teka lang, bakit merong Coliseum until now doon sa Italy? At yun yung sinasabi niyang pinaglagyan ng mga persecuted Christians na kinakain ng mga leon at sinusunog habang nakatayo doon sa isang mga tulos, di ba? Sa mga tulos. So, ibig sabihin mga kapanalig, sometimes we need to apply kailangan natin i-apply yung mga practical at lohikang pangunawa para hindi tayo madaya ng mga sinungaling. Kasi ang trabaho talaga ng sinungaling ay mag-iimbento ng mga kwentong barbero. Ang problema, yung napagkwentuhan, hindi naman nagsusuri, ano nangyayari? Di naliligaw, naloloko. Di ba? Sabi nga ng ating mga obispo sa kanilang pastoral letter na na doon sa panahon ng Year of the Laity. Sabi nila, ang mga Protestant, easy target daw ng kanilang recruitment. Ang mga Katolikong walang alam sa pananampalataya. Kaya bakit patuloy na lumalago ang iba't ibang sekta at nanggagaling ang mga membership nila sa loob ng simbahang Katolika? Yan yung mga Katolikong walang alam. Mga Katolikong hindi nagsuri pero nakinig agad sa kanila. Ano nangyari? Di na-convert, na-recruit. Madaling na paniwala, madaling naloko. Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Apolohetica. 17 taon na po. Salamat sa Diyos at of course sa ating management, kay Father Anton Pascual, ang ating Pangulo, kay Father Roy Billen, ang ating Vice President for Operations, at sa ating Station Manager, Madam Risa Mendoza, sa pagkakataon na ang ating palatuntunan Apolohetica ay patuloy po nagpo-programa sa ating himpilan, ang radyo ng simbahan. Okay, sa loob ng 17 years, kasama nyo po Brother Marco Evangelista. And of course, yung 16 years kasama ko si Tatang Larry Malyari, no? At ngayon, siyempre iba-iba yung kasama natin. May mga iba't ibang dioceses na pinagmulan. Salamat sa Diyos, patuloy ang paglago ng ating palatuntunan. So kasama natin ngayon from Diocese of Malolos, si Brother Jesse Galang Kaling, isang profesor. Ano bang eskwelahan mo, Brother Jess? Nakalimutan ko itanong sa iyo yung pinagtuturuan mo. Actually po, ako po ay isang high school teacher sa Giginto National Vocational High School, grade 7.
at part-time college professor po ako sa Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Formerly, Baliwag Polytechnic College. Ang tinuturo ko po kasi yung Western Civilization ay major subject po ng mga BA History students. Now, which is ito pinag-uusapan natin is naging topic din po namin kahapon sa Ancient Romance at sa mga nakakaraan pang mga meetings. Ayun po, brother. So meaning to say yung ating bisita, Brother Joe, no, ay hindi mo sasabihing kwentong barbero ang kinukuha kasi nagtuturo sa mga kolehiyo at major subject sa history. So dito sa pag-aaral nito, hindi naman to basta-basta pipick up lang ng isang word eh. Sinusuri niya yan, di ba? Pinag-aaralang mabuti yan, saka i-deliver niya sa kanyang mga estudyante. Ang ating nakikitang punto dito. Yung history po, hindi yan isang lang pararila. Hindi yan isang paragraph lang. Ang history po ay dinidig up yan. Kasi nung ako yung nag-aaral din ng history, paborito ko Asian history nung third year high school ako eh. Sila Confucius, yan, mga paborito ko yan. Kaya, ang history, lagi ko sinasabi, napakahalaga. Kasi pag hindi mo pinag-aralan ng kasaysayan, hindi ka makakarating sa kasalukuyan. Yung present, kailangan puntaan mo muna yung nakaraan para ma-establish mo kung totoo yan. Now, pag inakusahan tayo na itong Christian church na itinayo ni Jesus ay nagkaroon ng mixture dito sa practice ng Roman paganism, abay maling-mali po tayo. Bakit? Kasi sa totoo lang, lahat po ng practice ng mga pagano, yung pagan practices, lahat po yan na-convert into Christianity. Katulad na lang, wag na tayong lumayo, yung Pasko. Dati, ang pinagdiriwang dyan, yung Diyos-Diyosang si Mitra. Di ba? So ano nangyari? Pinagtibay ng simbahan, tinapatan nila, yung pagdiriwang ng mga pagano sa Diyos-Diyosan na araw, na-convert into sa totoong tunay na dapat ipagdiwang ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinabi mong December 25, wala na yung Mitraism, wala na yung mga sun god na yan, wala na yan, sa buong mundo to ha. Pag sinabi mong December 25, matik, it's the birthday of Jesus. Diba? Birthday ni Jesus yan. So, maraming mga practices ang pagano, totoong umiiral noon na convert into Christianism practice. Kaya wala nang paganismong practice ngayon na kinikilala ang mundo. Kung meron man, mangilan-ngilan na lang yan. Pero, yung allegation na nagkaroon ng mixture, yung true Christianity and Roman paganism, nagkaroon ng mixture, pero kinonvert ng Christianism yung pagan practices. Hindi pwedeng yung pagan practices ang nangibabaw dito sa Christian practices. Kasi ang Kristyanismo ang nagko-convert. Kaya nga itong isla natin na hindi naman dati kilala, lugar ng mga pagano, ano nangyari? Noong 1521, dumating ang mga Kastila, ang mga konkador, ano nangyari? Naging Kristiyanong bansa tayo. Kaya nakilala tayong Pilipinas, named after the King Philip, yung hari ng Espanya. So mga kapanalig, sentido común. Pwede bang yung Christian practice naging paganism? Hindi po mangyayari yun. Kasi hindi nagko-convert ang paganism, umiiral ang paganismo. At ano ang ginawa ng Kristyanismo? Yung umiiral na mga paganism practice, mga paganong mga pagdiriwang, yan ay sinakop ng Kristyanismo. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na nagkaroon ng mixture. In a way, na negative ang nangyari. Hindi. Sa halip, yung practice ng pagano, uulitin ko, kinubabawan ng totoong practice ng Kristyanismo. Kaya wala nang pagan practice ngayon or mga celebration. At maling-mali rin yung aligasyon na si Emperor Constantine ang founder. No? Kasi si Emperor Constantine, nung dumating sa mundo, ay meron ng Kristyanismo. Kaya nga ang liwanag ng history, pinatigil niya ang mga pinatigil niya ang mga persecution sa mga Kristiyanong nabuhay noon. And then after mamatay ni Emperor Constantine, nagpatuloy ang simbahan. Bakit? Kasi hindi ho mahina
ang simbahang tinayo ni Jesus. Pag sinabi nating dahil sa isang emperador nasakop ang simbahan ni Jesus, lalabas dito, mahina ang simbahang tinayo ni Jesus. Pero hindi ho ganun eh. Bakit hindi mahina? Una, meron siyang pangako. Tandaan nyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tandaan ninyo, di ba sabi niya, hindi makapananaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Sinelyuhan ni Jesus yan. Ano ang selyo ni Jesus? Ipinangako niya yung Paraclete. Ano yung Paraclete? Ito yung magiging patnubay. Kung ito ay ating titingnan sa John chapter 14 verse 16, makikita po natin yung isang katotohanan. Anong sabi dito ng Panginoon? Gusto mo bang basahin yung John 14:16? Pakibasa, Brother Jose. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Yan. Ang liwanag nung binasa mong pangungusap dyan, ano? Anong sabi dyan? Yan ay magiging kasama ninyo magpakailanman. At itong Espiritong ito na Santo, Espiritu Santo, ay patnubay. Patnubay guide. Kaya yung tinayong simbahan ni Jesus, mga kapanalig, doon sa akusasyon ng mga iba't ibang sekta na mahina, abay ginagawa po nilang, ginagawa nilang sinungaling si Jesus. Yun ang pinupunto natin eh. Kasi bukod doon sa pangako ni Jesus, sa Matthew 16:18, nangako siya bago siya umakyat sa langit, sa Matthew 28:19-20, meron pa siyang ibinigay, yung patnubay, the Paraclete. At ito yung salita, magiging kasama nyo magpakailanman. Ano bang gagawin ng Espiritu Santo? Basahin mo, Brother Jose, yung John chapter 14, verse 26. Anong sabi dyan? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Diba? Lahat ng sinabi ko ay siyang magpapaalala sa inyo. Saan galing? Susuguin ng Ama. Kaya hindi po mangyayari na weak o mahina, walang kalidad ang simbahang tinayo ni Jesus. Tandaan po natin yan. Ito po, napakasimple lang ito. Lalo na dun sa inaanak ko kay Renz Dayaw. Anak, ito, aralin mo, napakatalinong bata ito. Lahat ng antas ng pag-aaral ito. Lahat may medalya. Ha? Galing. Naging ano pa to? Ano ba pinakamataas na valedictorian. Mana sa akin to eh. Di ba? Brother Joe, ikaw, ano ka ba? Ano sabi ng Bible? Anong sabi ng Bible? Huwag tayong tumingin sa kung saan pa. Total, mahilig kayo sa Bible eh. Anong sabi ng Bible? Yan ang magtuturo. Lahat ng sinabi ko, susuguin ng Ama. Galing sa Ama eh. Kaya pag sinabi mong mahina, teka, may problema ka. Tingnan pa natin, dagdagan pa natin, Brother Joe, Brother Jose Corilla. Itong Luke, John, chapter 15, verse 26. Ano sabi? Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Di ba? Yung susuguin niya, galing sa Ama, mula sa Ama. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Kaya paano mo sasabihin ang simbahan ni Jesus nag-collapse? Sasabihin mo nagkaroon ng apostasiya, nagkaroon ng pagtalikod. Sino ngayon ang paniniwalaan mo? Yung mga nagtayo ng simbahan ng kulto ninyo na tao lang? O yung mga sinasabi ni Jesus na nakatala sa Bible? Sino paniniwalaan nyo? Yung akusasyon nila na yan ay nawala kasi nadaya ng mga practices ng mga pagano doon sa lakas ng Espiritu Santo na susuguin ni Jesus mula sa Ama. Aba, teka lang, baka ibang espiritu yung kilala ninyo. Kasi sa amin sa Catholic Church, Espiritu Santo talaga, Espiritu ng katotohanan, ang patnubay. At naniniwala kami sa salita ni Jesus. Pagka pinagtimbang-timbang nyo yan, at mas pinaniwalaan nyo yung taong dito lang sumibol sa paligid ninyo, yung taong nagtatag ng tunay na iglesia, nandun na sa langit eh.
Mas pinaniwalaan nyo si Felix Manalo, pinaniwalaan nyo sila Eddie Villanueva, pinaniwalaan nyo si Apollo Kibuloy, pinaniwalaan nyo si Eli Soriano, ay saksakan kayo ng angat. Saksakan kayo ng angat. Brother Joe, alam mo ba yung angat? T-A-N-G-A. Ha? Kasi, kayo mismo ang nagpabagsak sa salita ni Jesus. Kayo mismo ang nagsasabi, nagpapahayag na itong Jesus na to, weak, mahina, ha? Lampa ito, lampa. O, kayo na mag-isip, sentido komon na lang ninyo. Kung meron pa kayong sentido komon, baka naubusan na nga kayo, yun na paniniwalaan ninyo. Di ba? Kaya nga, naalala ko kahapon, Joe, kasama natin, puro mga justices, mga commissioner, mga abogado, ha? Pagdating sa ganyang judicial authority, laging sinasabi nila kailangan patunayan mo. Kailangan siya ay maging guilty beyond reasonable doubt. Ngayon sasabihin mo, hindi, totoo, nagkaroon ng pag-collapse ng simbahan, nagkaroon ng apostasy. Aba, teka lang, sirain mo muna yung pangako ni Jesus. Basagin mo muna yung espiritu ng katotohanan. Pwede ba mangyari yun? Hindi. Maliban, kung ang espiritu niyo, espiritu ni Satanas. Sabi ng John 8, ang ama ninyo si Satanas, puro kayo kasinungalingan. Yun ang paniniwalaan nyo. Nag-collapse o nagkaroon ng apostasy ang simbahan ni Jesus. Okay, mga kapanalig, I hope yun pong mga pino-point out natin ay nagkakaroon ng malalim na pagkaintindi sa atin. Lalo na po yung mga Katoliko. Si Brother Erwin Pastelero Escobar ay nanonood galing sa Amerika. Brother, di ba? Yung ating pananaw sa simbahan ni Jesus, pag ito ay weak, nagkaroon ng apostasy, nagkaroon ng total na pagtalikod, nawala, tulad ng turo ng ibang kulto, nakakalungkot po. Kasi lalabas dyan, sinungaling si Jesus. Tandaan nyo yan. Kahit sino kung ipaliliwanag ko to sa isang elementary student, palagi ko madaling makakatch up di ba? Kasi pag nangako at tinupad, matatag. Yan si Jesus Pag nangako, hindi ginawa, politiko yan. Sinungaling yan. Di ba? Alam nyo mga kapanalig, sa totoo lamang po, yung atake na ang simbahan tinayo ni Emperor Constantine dahil dun sa council ng Nicaea, alam nyo, sa totoo lang, si Emperor Constantine kasi doon, pinrotectionan niya lang yung kanyang civil authority, yung kanyang civil power, kasi patungo na sa pagkabagsak Kaya ang ginawa niya, magandang mag-collaborate ako dito sa mga Kristiyano, malakas sila Kahit na pinipersecute, pinagpapatay na to malakas pa rin sila. So doon siya sumakay. Yun ang totoong kwento niyan. Then after Emperor Constantine, nag-collapse ba? Hindi. Until now, 2024 na, nandito pa ang Catholic Church. Hanggang mawala na tayong lahat dito, sa lahat ng nakikinig, pati ako at saka si Joe, si Brother Jesse, patay na tayong tatlo. Nandyan pa rin ang simbahan. Bakit? Kasi yan ang sinabi ni Jesus. Hindi makapananaig sa kanya ang kamatayan. At sinabi ni Jesus, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano ba si Jesus sa simbahan? Sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, si Jesus ang ulo ng simbahan. Pwede bang yung ulo buhay, patay ang katawan? Pwede ba yon? Di ba? Si Jesus ang ulo, ang kanyang katawan ay ang iglesia. So hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, tanggalin ko yung ulo mo, Joe, buhay pa yung katawan mo. Hindi pwede mangyari yun. Alien yun. Si Jesus ang ulo ng simbahan, ang iglesia ang katawan. Pag namatay ang katawan, patay ang ulo. Di ginawa niyong napakahina ni Jesus. Sentido komon. Very practical. Very logical na paliwanag lang po yan, mga kapanalig. At pag pinaniwalaan nyo yung ibang sumulpot lang sa panahon natin, na yun ang totoo, ubod nga kayo ng angat. Matao lang. T-A-N-G-A. Kayo ang pinakakawawang nilalang sa mundo. Okay. Basahin natin yung John chapter 16. Meron ka pa ba dyan, Brother Joe? John chapter 16, verse 13 to 15. Pakibasa mo po. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang naririnig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. May karugtong pa? Yun na yun. Yun. Ang liwanag na sinabi.
yung sasabihin ng Espiritu ng katotohanan, ang sasabihin ng patnubay, lahat ng narinig niya sa mga pinahayag ni Jesus. Kaya nga siya tinatawag na patnubay. Anong gagawin ng patnubay? Tutulungan niya kayo. O, pagka sinabi mong nawala, nasan yung tulong? Pag sinabi mong bumagsak, nasan yung katotohanan na siya yung patnubay? Iniwan ka. Kumbaga, tumatawid kayo sa EDSA, yung patnubay mo, yung enforcer mo, tumakbo yung guide, iniwan ka sa gitna, ano nangyari sa'yo? Patay. Hindi ganun ang Espiritu Santo eh. Hindi ganun si Jesus eh. Hindi nang iiwan. Kaya nga sabi niya, kung umalis siya sa mundong ito, pero ano sabi niya sa John 14, paparoon ako sa bahay ng Ama, ipaghahanda ko kayo ng mga silid para sa inyo. Kita nyo, yan ang Jesus. Yan ang Jesus na kilala sa loob ng Catholic Church. Iba naman kasi yung Jesus ninyo eh. Di ba? Ang Jesus ninyo marupok, kay daling lumimot. Yan, parang tukso. So, mga kapanalig, tandaan natin, sa lahat ng bagay, hindi pwedeng pasubalian na ang ating Panginoong Jesucristo ay totoo sa kanyang pangako, totoo sa kanyang salita. Yun lang po, sinisimplify na natin yan. Ngayon, ang simbahan ba ni Jesus after ni Constantine nawala? Hindi po mangyayari yun. Actually, ang simbahang tinayo ni Jesus, yan ang magiging saligan natin. Basahin natin yung 1 Timothy. Nakuha mo ba yung 1 Timothy chapter 3 verse 15? Brother Joe, pakibasa. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Yan. Ano daw yung iglesia? Ano daw yung simbahan ni Jesus? Ito daw ay buhay na Diyos. Hindi, ito daw ay saligan at haligi ng katotohanan. Ng buhay na Diyos. Ng buhay na Diyos. Oh. Pagka nasira yung simbahan ni Jesus, hindi buhay na Diyos yan. Nasira eh. Nag-collapse eh. Nagkaroon ng apostasy eh. Hindi buhay na Diyos. Hindi totoo yan sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Di ba? Na itong simbahan na to ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. So mga kapanalig, ito po nais nating pagtibayin sa inyo, sa mga nangangarap po na magtayo ng sarili nyo simbahan, gumawa kayo ng ibang gimmick kasi hindi ho mangyayaring mawala ang simbahan ni Jesus. Hindi ho mangyayari yan. Kasi kami, sa loob ng Roman Catholic Church, naniniwala kami na ang simbahang ito hindi po kailanman magiging mahina kasi may pangako ang aming founder. At ang aming founder, walang iba, kundi yung nagsalita dun sa Matthew chapter 16 verse 18, ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming kwento, history, actually tungkol kay Constantine, Roman Emperor Constantine the Great, at alam niyo ba yung pumalit sa kanya habang siya ay nung siya ay namatay, yung pumalit sa kanya ay kanyang anak, Ang kanyang anak ang pumalit kay Constantine. At nagpatuloy pa yan. Lahat ng history niya nandito sa aklat natin. Meron tayong aklat na sinulat. Ito pong pagtatanggol sa pananampalataya. Kailangan meron kayong kopya nito para hindi kayo madaya, maloko ng mga nangangaral na puro fake. Kasi nandito sa mga pahina nito, yung kwento, yung mga history tungkol kay Constantine, ano naging role niya dun sa Council ng Nicaea at iba pa. Ano nangyari sa kanya bago siya namatay? Ano nangyari sa kanya pagkatapos niya mamatay? Ano nangyari doon sa mga sumunod na mga emperador sa kanya? Nandito po, napakanipis nito pero siksik sa sustansya. Kaya mag-avail po kayo nito sa ating Shopee. At dito po sa ating Radio Veritas, nandito sa trip shop natin sa baba. Actually, wala ho nito sa ibang bookstore, hindi ko nilalagay. Kasi hindi ito negosyo. Ito po'y apostolado. Kaya kung gusto nyo mag-avail, puntahan nyo po ang Shopee. Hanapin nyo sa Shopee yung UMD 846, Ang ibig sabihin ng UMD is Union of Marian Devotees. Unicorn Mama Delta. UMD 846. Doon makikita nyo how to order and avail. Ayan, si Brother Jesse, historian nito, Professor ng history, Western Civilization. May kopya.
Ha? Lo. May kopya. Tingnan natin, Brother Jesse. Patingin nga yung hawak na libro dyan. Ayun, oh. Di ba? Ayan, ha? Ginagamit yan ni Brother Jesse sa kanyang pagtuturo. At marami pa. Kaya mag-avail kayo nito. Bukod dyan, meron pa po tayong isa pang aklat tungkol naman kay Mama Mary kasi maraming attacker si Mama Mary, maraming basher. Sino yon? Yung mga kampo ni Satanas. Galit sila kay Mama Mary. Meron tayong aklat, ipagtanggol natin si Mama Mary. Meron tayong mahal na poong Jesus Nazareno. Ito'y may imprimatur ni Cardinal Advincula. Ipagtanggol natin yung ating walang hanggang pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ha? Kaya meron tayong 3 aklat na sinulat. Ito po, lahat po ito maa-avail nyo. Ang halaga ho nito, ibabalik lang ninyo yung halaga ng printing cost. Wala po itong tubo kasi hindi ho ito nilagay sa isang commercial bookstore. Ayoko yun. Kasi ang ibinigay sa atin ng Diyos libre, bibigay natin ng libre. Pero walang imprentang libre. Kaya ho, binabalik lang ninyo yung printing cost. Yan po ang totoo dyan. Okay. So, I hope doon po sa ating discussion ngayon na sinasabing si Emperor Constantine ang naging founder, naliwanagan natin through Brother Jesse Galang Kaling, yung history, pag-aralan natin yan, and then yung accusation na nagkaroon ng mixture ang true Christianity and Roman paganism, malaking kalukuhan, kwentong barbero din po yan. So lahat po yan, nilinaw natin. Next Sunday, pag-uusapan natin yung isa pang issue nila tungkol naman ito sa pamumuno ng Santo Papa bilang Vicar of Christ, yung hierarchy, no? Yan pag-aaralan natin. According pa rin dito sa request ng inaanak ko, si Rafael Renz Villar Dayaw ng Laguna. Kayo, kung meron po kayong gustong mga i-tackle ko dito, i-discuss ko dito, pwede naman po kayong magpadala ng inyong message sa akin through my Facebook Live. Ayan. At pwede dito at i-PM nyo ako, private message, pag-uusapan po natin yan. So marami pa po tayong nais na i-discuss, pero alam naman ninyo, laging kapos yung oras natin na 1 hour, kaya ho, ito ay ating chinachap-chap sa mga susunod na linggo. Bago tayo magtapos, salamat po kahapon, kami po ni Brother Jose Corilla ay nasa isang Lenten recollection dyan po sa El Jardín de San Roque, Pulilan. Napakagandang lugar, no? At ito po ay pinangunahan ng Santa Ana Group. At salamat po sa paanyaya. Of course, ang naging coordinator natin dito ay si Brother Carmelo Cortez. Major Reserve ng Philippine Army, Major Carmelo Cortez, isang Marian missionary. At syempre, yung naging recollection master natin, si Father Nick Rodriguez ng Diocese of Tarlac. Ako rin po ay part ng recollection speaker, Brother Marco. At ang ating Holy Mass presider, si Father Edwin Semblante mula sa FACEM. At salamat po ng marami dun sa may-ari ng El Jardín de San Roque na naging venue natin sa recollection. Napaka-accommodating. Si Colonel Virgilio at si Sister Yofrey, no? Ang kanilang apelido ay hindi ko na isulat yung apelido ni Kernel. Yung chinat ko kasi hindi sumagot. Iba ang pinadalang sagot sa akin. Video ang sinagot sa akin, hindi pangalan. Ang liwanag ng hihingi ko. Siyempre po, mga kapanalig, salamat po ng marami kay Kernel at Sister Yufri Piñera. Ayan, salamat po. Kay Sister Mirna Cruz, kay Attorney Betty Piñera, kay Justice Erlinda and Brother Mike Uy, kay Commissioner Mercy, at sa lahat po ng mga dumalo sa atin kahapon sa ating recollection. Muli, sa ngalan po ng aking mga kasama dito, si Brother Jesse Galang Kaling, Diocese of Malolos, si Brother Jose Protasio Corilla, si Brother Angelo Dueñas, Brother John Albert Gales, and Brother Marlon Nasuelo. Siyempre, sa alaala ni Tatang Larry Lamco Malyari, ang ating technician, Brother Edgar Bernardo and Jimmy Francisco, at ang ating magandang lalaking production assistant, si Brother Romar Bendo. Ako po, si Brother Marco Evangelista, nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Maraming salamat po.